May isa pala akong follower dyan na nag-comment na kapag daw nagsahod ako sa Facebook, ay sunod ko namang ayusin yung kwarto ko. Ayoko pa nga sana tong ayusin kasi komportable ko pa naman tong tinutulugan. Pero mukhang kailangan na rin maayos mga guys. Natatanggal na din kasing ibang parte ng pintura sa pader. Kaya kailangan na rin siguro tong mapalitan ng bagong pintura. At sa vlog nga na to mga guys, kwarto reveal ko na nga kayo. Maliit lang din pala yung kwarto ko. Kaya maliit lang din yung ginagalawan ko dito. May nabasa rin pala ako nag-comment sa isa sa mga in-upload kong vlog. Bakit daw puro na lang daw ako vlog, di ako nag-aaral. At ang masasabi ko nga doon, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Hindi lang halata, mukha lang din kasi akong high school. Chawot! Sinikap ko talaga makapagtapos. Gumraduate naman ako bilang cum laude. Uy! Chawot lang! Baka maniwala kayo dyan ha. Graduate lang din talaga akong gwapo. At walang nakuwang award. At siguro ito na lang yung masasabi kong nakuha kong award. Yung silver play button. Pero legit talaga yung saya ko nun mga guys nung nakuha ko tong award na to. Nagtatatalon ako sa tuwa nun. Pero siguro kapag nakuha ko naman yung gold, baka magtatumbling na ako nun. Ang ganda rin kasi ng award na to. Para ka din talaga pumasa ng board exam. Chawat! May nakalagay din kasi for passing 100,000 subscribers. Pero balik na natin to. Baka magasgas pa. Balikan na natin yung kwarto ko na ipapaayos. Maliit lang din talaga tong kwarto. Sakto lang din talaga sa pang isang tao. Lalakihan ko na lang siguro sa susunod yung kwarto kapag may asawa na ako. Chawat! Kaya din pala maaga ako lagi nagigising. Yung kwarto ko tabi lang din ng tindahan. Kaya kapag may bumibili, maririnig mo din talaga. Kaya kada sumisigaw ng pabili dito sa tindahan, sila na nagsisilbing tilawak ng manok. Kasi sa kanila palang magigising na ako. Kaya sa vlog ko mga guys, lagi ko rin talaga sinasabing maaga ako nagising. Chot! Bago pala ako bumili ng mga materialis na gagamitin, inayos ko na nga muna tong higaan ko para di sila maalikabukan. Kapag kasi may pumasok dyan na alikabok sa unan, panigurado bukas lang din. Meron na akong pimple sa mukha. Yung palang hinihigaan ko ngayon, recycle ko lang din yan. Wala kasi akong kama nun. Kaya itong mga upuan ni mama sa sala, ginawa ko na lang din patungan para magkaroon ako ng kama. Pagkatapos ko nga malinis yung buong kwarto, pinuntahan ko na nga din si ate para magpatulong sa kanya. Kung ako lang din kasi mag-isa mag-aayos doon, baka umabot na yung 1 week, di pa natatapos. Bago din pala kami umalis mga guys, nilista na muna namin yung mga pwedeng bilhin sa hardware. Malapit lang din naman yung mga bilihan dito sa amin. Yun nga lang talaga, half day nga lang daw sila ngayon. Pagpili pala ng kulay ng pintura ng kwarto ko, dito rin talaga ako nahirapan. Gusto ko sana magkulay blue ulit, kaso nga lang talaga baka magmukhang water station yung kwarto ko. O kaya naman maging swimming pool na. Kaya ang ending mga guys, kulay puti na nga lang din yung napili namin ni ate. May nakita din pala ako dito na pan-design na parang kahoy. Kaya bumili na din ako. Hindi ko alam kung magiging resulta ng kwarto mamaya. Pero sa nakita ko nga ang kahoy na to, magiging maganda yung resulta. Yun nga lang talaga, ang bigat sa bulsa ng kahoy na yan. Kaya sa mga oras nga na yan mga guys, habang nagko-compute si kuya, nakikipagtawaran na din talaga ako. Shoot! Dito ko na nga din pala lahat binili mga kakailanganin. Kasi nandito na din naman lahat. Yung sa kisame, pintura, kahoy, stainless, pako. Basta nandito na lahat. Di na rin talaga ako nahirapan naghanap. At saka inutang ko lang dito kay kuya. Kaya doon ko na din lahat binili. Pagka-uwi ko nga, sinukat ko doon yung sa taas para matansya ko yung sa kisame. Ay di pala ako yung gagawa dito. Nagpatulong pala ako kay Boss Gerald para siya na din yung maglagay ng kisame. Di rin kasi talaga ako marunong maglagay ng kisame mga guys. Baka kasi kapag ako yung naglagay dyan, bukas lang din mahulog yan. Marami din palang proseso sa paglalagay ng kisame. Akala ko kasi dinidikit lang. Katulad nga nito, kailangan muna pala lagyan ng stainless sa taas. At etong stainless nga, ito yung magsisilbing lock niya o magiging kapit ng kisame. Bali mamaya lang din, dyan na ididikit yung kisame. Pagkatapos nga maayos yung stainless sa taas, nandito na tayo sa exciting part. At yun nga yung paglalagay na ng kisame. Sa pagdidikit pala mga guys, may mga tamang gamit lang din yung pwedeng gamitin. Kaya di ko rin talaga kayang gumawa ng ganyan. Pero sa video nga na to mga guys, baka sa susunod alam ko na din gawin. Pinalagyan ko palang kisame tong kwarto mga guys. Kasi sa bahay, isa yung kisame sa mga nagpapaganda. At saka para mabawasan na din yung init sa taas. Lalo na ngayon yung panahon, umiinit na naman. Pagkatapos nga malagay yung kisame, pinalagay ko na din yung nabili kong kahoy. Eto palang mga kahoy mga guys, ipapadikit ko sa tabi ng headboard. Bali, heto na lang din yung magiging design niya. Alam nyo ba mga guys, ang tagal ko na din naghanap ng gantong kahoy. Nga lang talaga, hindi ko alam kasi talaga yung pangalan. Kaya di ko rin talaga mahanap-hanap. Kaya kaninang nasa hardware, buti na lang nagpakita siya. Yung trabaho ko muna pala dito mga guys, helper. Tinutulungan ko nga si Boss Gerald para mas mapabilis yung trabaho. Tinatakpan ko na nga din pala yung salamin sa taas para wala na rin ako masyado naririnig ng pabili. Shot! Tinatakpan ko na mga guys para mas maganda rin talaga yung kalalabasan niya. Feeling ko kasi hindi rin siya ganun kaganda kung magiging kalahati lang. Kaya pinabuo ko na lang din. Sa mga oras nga na yan mga guys, natutuwa ako. Kasi naging maganda naman yung kinalabasan. Eto pa nga lang yung nalalagay. Pero parang ang laki na nang nabago kumpara dun sa kwarto kanina. Sobrang excited na ako sa magiging kalalabasan nito mga guys. Pero marami pa tong aayusin. Kaya malamang bukas na din to matatapos. Kaya bukas ko na lang din kayo i-update. Ayun lang. Bye-bye!
Hindi muna ako magluluto ngayon kasi kukunin ko na yung pangalawang sahod ko sa Facebook. At sa mga oras nga na yan, iniisip ko na kung anong bibilhin ko. Una ko nga nakita itong mga gitara. Gusto ko nga bumili niyan kaso naalala ko, boses baka pala ako. Nadaanan ko na din pala itong mga bagong OOTD. Ang forma nga ng mga nakadisplay kasi malapit na mag-summer. Gusto ko nga bilhin to kaso medyo mahal pa. Nadaanan ko na din pala itong mga bisikleta. Gusto ko sanang bumili kaso pag-iisipan ko pa ng 100 beses bago kita bilhin. Karating ko nga kung saan ako mag-withdraw, pinag-iisipan ko pa rin kung bibilhin ko yung mga nakita ko kanina. Shoutout na din pala kay ate. Kasi nakilala niya ako kahit nakasombrero ko tsaka face mask. Pag pala nag-withdraw ako dito, binibilang ko pa din. Kasi may trust issue ako. Hindi rin ako mabilis magtiwala. Kaya iilan lang din yung mga kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko. Inverter din kasi ako. Charot! Introvert pala yon. Inuna ko na muna palang bilhin yung needs ko bago yung wants. Kaya kumuha na muna ako ng medyas. Kasi naman butas ng iba ko medyas. Tapos minsan hindi pa pantay yung sinusuot ko. Pero di naman halata. Cute nga nang nakita akong damit. Kaso nga lang baka magmukha akong pakwan doon. Nilapitan ko na din pala yung mga staff. Kasi naman kanina ko pa naririnig yung pangalan ko na pinagkakwentuhan nila ako. Kaya lang mukhang nahihiya sila. Kaya ako na yung lumapit. Hindi daw sila pwede mag-cellphone sa trabaho nila. Kaya sabi ko, sama ka na lang sa vlog. Pagtanggal ko pa nga sa face mask ko, narinig ko pa sila. Sabi nila, kasanting na pala talaga nga nakinig ang personal. Sa mga kapampangan dyan, comment nyo nga kung anong sinabi nila. Baka binibenta na nila ako dito. Charot! DM mo pala ako ate sa IG para masend ko yung picture natin. Kumuha na din pala ako ng underwear. Isa na lang kasi yung matinudon. Lahat butas na. Charot! Sunod nga na pinuntahan ko itong mga sapatos. Matagal ko nang napapanaginipan to mga guys. At habang nagtitingin pa nga ako dito, nakita ko pa yung kaibigan ko. Nahuli ko pa siyang may kadate. Charot! Kaibigan daw niya yan. Saya nga namin dyan kasi last kita pa namin bago mag-pandemic. Tapos sabi ko sa kanya, mag-hi ka kasi nagbablog ako. Ang dami nga niyang kwento sa akin dyan. Kaso bawal daw sabihin. Tawang-tawa nga kami dyan. Kasi nung isang araw nag 1v1 kami sa Crossfire, natalo niya ako. Pagkatapos nga nung kwentuhan namin, sinukat ko na tong gustong-gusto kong sapatos. Matagal ko nang gusto to. Pero syempre mas gusto kita. Charot! Habang tinitingnan ko nga yung sapatos, sobrang ganda mo. Ay! Sobrang ganda pala talaga ng sapatos. Parang gusto ko na siyang iuwi. Kaso nga lang mas nagmahal siya ngayon. Kaya pag-iisipan ko muna ng 3 beses kung bibilhin kita. Naglibot-libot na muna pala ako. Para may mabili akong reward sa sarili ko kahit wala akong nagawan tama. Hindi ko nga alam ba't dinala ko ng mga paa ko dito sa mga appliances. Bigla ko kasi naalala si mama sa washing machine. Kasi naman araw-araw ko siyang nakikita na naglalaba. Nasira daw yung washing machine na ginagamit niya. Nag-iipon nga daw siya panggawa doon sa washing machine. Gusto ko sana siyang bilhan ngayon. Kaso nga lang nagulat ako sa mga presyo. Bigla tuloy ako na high blood. Bigla ako nahimatay. Pero bumangon ako kasi mangungutang tayo. Charot! Sa mga oras nga na yan, pinag-iisipan ko talaga kung bibilhin ko to. Hindi na nga ako nagdalawang isip. Binili ko na yung washing machine na yan. Susunod ko na lang bibilhin yung sapatos. Pahinga na muna pala ako dito kung saan nakaupo si Lola. Hinaya ko nga yung post niya kasi mukhang nakaka-relax. At totoo nga ang balita, nakaka-relax ngayon gantong pag-upo. Para ka rin pumunta sa Boracay. Charot! Habang naghihintay nga ako dito, nilabas na yung washing machine na gusto namin. Sigurado ako matutuwa yun si mama. Kasi naman may bago siyang washing machine. Hindi na rin siya magkukusot. Nasira na kasi yung binigay ni ate na washing machine sa kanya. Nasa 4 years na din kasi yon kaya nasira na. Ginamit ko na lang din pala yung card ko dito. Kasi nagkulang yung withdraw ko kanina. Nagulat pa nga ako dito. Kala ko may 2 tao sa loob. Tinawagan ko na din pala yung kuya ko. Kasi nag-commute lang kami kanina. Para maiuwi na namin tong washing machine ni mama. Natutuwa pa nga ako dyan. Kasi pinapanood daw nila kuya yung mga vlog ko. Kaya sana ma-shoutout ko daw sila sa vlog. Kauwi ko nga tuwang-tuwa si mama. Hindi na daw siya mahihirapan maglaba. Gusto nga daw niya umiyak kaso walang lumalabas na luha. Charot! Sabi ko nga sa kanya, i-unbox na natin tong washing machine para makita na niya kung gaano kaganda yung binili ko sa kanya. Ang daming ang drama ni mama dyan. Parang nanood ka rin ng drama-rama sa hapon kung pakikinggan nyo lang. Pero syempre, masaya pa din naman ako kahit hindi ko nabili yung gusto kong sapatos kanina. Aww.